Diyos na sa amin ay nagmamahal. Isang hallelujah. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah. Nais ko munang basahin yung ating teksto bago tayo dumako sa ating prayers dito sa Book of Luke chapter 14 verse 31. Sabi dito, or what king going to make war against another king setteth not down first and consulted whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? Or else, while the other is yet a great way off, he sended an ambassage and desired condition of peace. Last verse, so likewise, whatsoever he be of you that forsaken not all that he had, he cannot be my disciple. So tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa umagang ito. Salamat sa pagpapala mo, salamat sa pag-iingat mo sa lahat ng pagpapalang material, spiritual na bagay. Hindi lamang sa kasaganaan, maging sa minsan sa kasalatan. At anumang mga bagay na sitwasyon ay nagpapasalamat kami dahil Panginoon, sabi ni Apostol Paul, walang makapaghihiwalay sa amin sa aming pananampalataya kay Kristo Jesus, Panginoon, anumang sitwasyon. Dahil Lord, nang matagpuan ka namin ay ikaw ang lahat-lahat sa buhay namin, Panginoong Diyos. Kaya Ama, salamat po sa umagang ito, salamat sa bawat isa, salamat sa presensya ng bawat isa. Sa mga salita mong binasa namin, patuloy na katagpuin mo po ito. Ikaw ang patuloy na mag-usap sa bawat mga salita na amin pong mapapakinggan. Nawa po ay makita ka namin sa mga salita, sapagkat sinabi ng John 1:1, ikaw ay salita at ang salita ay Diyos, Panginoon. Kaya po, Ama, huwag mo pong hayaan na hindi ka namin makita. Hayaan mo po ang Santong Espiritu ay patuloy na ipakita sa amin ang iyong mga salita at kung ano man po mga bagay na pagpaparumi sa aming puso para hindi ka namin makita ay Panginoon, mo po ng iliwanag ng iyong salita, Panginoon, upang anumang mga balakid, Panginoon, ay makita namin, Panginoon, na nasa aming harapan, nasa aming mukhaan, na nagsasalita at nangungusap, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po. At hanggang matapos po ang gawain ito, sa iyo namin pinagkakatiwala sa lahat ng ginamit mo mula sa MC, Bible Study, Panginoon, hanggang sa lahat ng ginamit mo, tumayo, nag-special number, ikaw po ay mauwi sa kanila, mauwi lahat sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen at Amen. So tayo po'y malaya na mga kaupo. Okay. So, topic natin sa umagang ito para sa hindi pa nakatagal ay enticing spirits. Sa Tagalog ay mga mapanghikayat na espiritu. Okay, o sa ay espiritu mapanghikayat. So, mga espiritu mapanghikayat. So, nais ko masaya sa Tagalog. Sabi dito, o aling hari na kung sasalubong sa pakikitigma sa ibang hari, ay hindi muna uupo sa sangguni kung makaharap niya na may 10,000 na dumarating laban sa kanya na may 20,000. Okay, sabi dito ng Bible, sabi ng Panginoon Kristo, ay kapag isang hari ay siyempre yung bansa laban sa bansa. Kaya nga hari laban sa harian, sabihin ibang bansa yon ay kapag hindi agad yan na kapag naghamon ng away o digmaan ang isang kaharian, ang hari, ang isang haring matalino ay kinukonsidera niya kung malalagasan ba kami ng marami, kami ba ay lalamang o kami ba ay matatalo. So dapat dapat ikaw ay lumaban sa isang labanan bago yan magkaroon ng digmaan. So inaalam niya ng isang leader, ng isang pinuno kung kaya niya makipagsabayan doon sa isang bansa. Ang sabi nito ay kung ang kalaban mo ay 10,000,
tapos sabi niya, meron lang 20,000. O sabihin, lamang na lamang. So, siyempre, 10,000 laban dun sa 20,000. Tama ba? 10,000 sa kanya na may 2,000 lang. Halimbawa, 2,000 lang yung sundalo niya, kalaban niya 10,000. So, isipin mo, talo ka na. Kaya isipin mo, wag muna. Kaya ang gagawin niya, ano sabi dito? Sabi niya, o kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, sabihin, habang hindi pa natutuloy ang digmaan, magsusugo siya ng isang sugo at hihilingin sa kanyang pagkakasundo. So magkakaroon ng peace. So mag-usap na lang tayo ng peace talk. Di ba? So ganun yun, mga kapatid. So sabi dito, kaya nga, ang sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat ng tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Okay, so sabihin, yung sinabi niya doon sa taas is a parable. Di ba? Sabihin, no, para mapagtagumpayan mo lahat ng bagay, kailangan, siyempre, iwanan mo lahat ng bagay, mga kapatid. So, topic natin ay mga espiritong mapangigayat. Pero, pag binasa niyo ang enticing spirit ni Brother Branham, ito yung pasimula niyang talata niya, mga kapatid. Pero, actually, hindi niya dito hinugot ang kanyang pinakapamagat. Kaya kinuha niya yung pamagat na mga mapangigayat na espiritu, hindi doon. At kung magbabasa kayo ng message, di ba? Pag binasa yung message, doon yung makikita, bakit saan kinuha ni Brother Branham yung topic niya about dito? So kaya ako naglalatag ng ganito para doon sa mga nagtuturo. Okay? Para meron ding point of the idea. Kasi, ito yun. Kasi pag binasa mo itong talata na ito, yan ang binasa ni Brother Branham. Ito yung first verse niya, pero wala dito nakalagay, enticing spirit. Pero pag binasa niyo yung message niya, tuloy-tuloy, doon papasok yung sinabi na merong isang Israel na nagkaroon ng 2 hari, Haring Jehoshaphat at si Haring Ahab, na si Haring Jehoshaphat ay hari siya sa Israel, at si Haring Ahab ay si Haring Jehoshaphat ay king of Judah, at si Haring Ahab ay king of Israel. Kasi alam natin sa history na matapos ang panahon ni Solomon, si Solomon ay ang anak ng hari ni David, ay na-divide ang 2 kingdom. O, di ba? May kinatawag ng Kingdom of Israel and Kingdom of Judah. Di ba? Pero isang bansa lang yan, nahati sa 2 kaharian. Okay. Yun ang sabi ni Brother Branham. Okay, basahin ko muna yung quote dito. Sabi ni Brother Branham, ito, sa message ito, enticing spirit, sabi niya, pasinin ang mga haring ito bago sila nagpasimula. Bago sana si Jehoshaphat. Si Jehoshaphat ay hari sa Judah. Okay? Gumawa ng isang pagsasanib kay Ahab. Kasi, babasahin ko sa ikalawang Chronicles, mga kapatid, na yung 2 haring ito, 2 kingdom, pero dahil merong digmaan sa panahon ni King Ahab, si King Ahab ay lumapit kay Jehoshaphat para magkaroon ng pagsasanib puwersa. Kasi sabi ng Bible, kapag ang isang hari ay nakipagdigma sa isang kaharian, kailangan tingnan niya kung kaya niya. Kaya si Ahab ay nagtingin, sabi niya, hindi ko kaya. Pero kung kami ni Jehoshaphat, yung sa ibang kingdom, sa another kingdom ng Israel, ng Judah, kapag kami nagsama, nag-combine, medyo kaya na. O, di ba? Ayan. Kaya nangyari, itong si Haring Ahab, di ba? Yung asawa niya si Jezebel, ay gumawa ng pag-isang sanib, pag-anib kay Ahab. Tatapwat sana sinabi muna, tayo ay manalangin. Pero sabi dito sa talata, doon sa babasahin natin, ihimayin natin yung scriptures, mga kapatid. At doon natin makikita bakit sinabi ni Brother Branham na enticing spirit. Okay? Doon natin kukunin. Okay. Sabi niya dito, tayo ay manalangin at titingnan kung ano. Pero, sabihin, ito kasing si Jehoshaphat, siya ay very religious. Pero si Ahab kasi, alam natin, isa rin siya namang religious, pero alam natin, nung makapag-asawa si Ahab ng unbeliever, si Jezebel, hindi na sa sinamahan ng Diyos. In that time. Kaya, kasi ngayon, nagkaroon siya ng mga 400 na mga propeta, 400 na mga mangangaral, at doon siya dumidepende. At kung meron siyang gustong itanong, si King Ahab, nagtatanong lang siya doon sa 400 na propeta. Pero tandaan niyo, mga kapatid, itong mga propetang ito, hindi ito mga ibang tao. Sila din ay mga Hudyo. Okay? Pero alam nila na ang Diyos sa bawat panahon, naglalagay siya ng isang propeta. Pero si King Jehoshaphat, alam niya meron lang isa. Kaya nung nangusap, sabi ni King Ahab, sabi niya, nung 400, sinabi ng mga
mga manghuhula, sinabi ng aking mga propeta na tayo daw ay humayo sa labanan at tayo daw ay magtatagumpay. Pero sabi ni Jehoshaphat, wala na bang iba? Pero kung kayo si King Jehoshaphat, sapat na ang 400 na mga propeta, na mga ngaral, para sabihin yung tama na kaya natin mapagtagumpayan. Pero dahil si King Jehoshaphat, alam niya, hindi siya tumitingin sa majority. Ang hinahanap niya, ito ang sabi ng Panginoon. Diba? Kaya sabi niya, wala na bang iba? Sabi niya, sana bago tayo humayo sa isang labanan, dapat sabi niya, manalangin muna tayo. Kung ano ba ang kalooban ng Panginoon. Yun ang sabi doon. Okay, next slide. Okay, sabi dito sa quote, ngayon, nang sila ay nagtungo roon, at noong pagkalipas ng sandali, si Jehoshaphat ay medyo nakapag-isip sa kanyang sarili. Sinabi, hindi ba't bueno tayo ay sumangguni sa Panginoon tungkol dito? Kasi ang isang Hudyo, mga kapatid, lagi yan mayroong tinatawag natin. Ang isang hari, sa bawat kapanahunan na naging hari sa Israel, mayroong silang tinatawag na advisor. Spiritual advisor. At ang advisor nila ay propeta. Kasi sa bawat kilos ng hari, kung ito ba ay kalooban ng Diyos o hindi, sasangguni muna siya sa itinakdang minsahero ng kanyang panahon. Sasangguni sa kung ano ang mensahe sa kanyang panahon. At pag nalaman niya tama ang sinasabi ng Panginoon, kung ano sinasabi ng mensahe ng panahon, yun ang kalooban ng Diyos. Okay? Ngayon, sinabi niya, sige, ginawa niya Ahab, ay siya ay natungo at nagdala ng 100, 400 mainam sa mga bihas at mga ngaral. Ngayon, si Ahab, tignan niyo mga kapatid, si Ahab, isa yung Hudyo. At ang 400 na yan, hindi yan mga hindi Hudyo. Hudyo lahat yan. Ibig sabihin, alam nila ang salita ng Diyos before. Diba? Ngayon, at dinala niya sila doon, sinabi, ang lahat ng ito ay mga manghuhula. O sinabi ni King Ahab, ito lahat na itong 400 na ito, mga manggagawa to. Diba? Sabi nito, at kaya sila ay natungo sa kanilang pang-aakit, at sila ay nagsimulang tumawag at sinabi nila, pumaroon kayo, payapa, ang Panginoon ay sumasa inyo. Ngayon, sabi ni King Ahab, doon sa 400, kalooban ba ng Diyos na tayo'y makipagdigma? Matatalo ba natin sila? Anong sabi ng 400? Oo! Pumaroon kayo, humayo kayo, dahil sinabi ng Panginoon, sumahan nyo. Sabi niya, ang lahat ng inyong Diyos ay sumahin nyo. Pero ang sabi niyo sa teka muna. Kanino po ang propeta yung 400 na yun? Kay King Ahab. Si Jehoshaphat, hindi sa dumidepende sa dami. Diba? Okay, Bible tayo. Isa muna. Asa ngayon, gayon din, pagkatapos ng mga lahat noong 400 na makapagbigay ng patotoo na sila ay dapat pumaroon ng payapa, gayon pa man ay si Jehoshaphat ay nalalaman, naunawaan ba ninyo ito? Kita nyo, sa ibuturan ng puso niya ang taong matuwid ay mayroong bagay na sabi sa kanya na mayroong isang mapanganib na bagay kung saan may bagay na mali. Pero sa kabila, si King Jehoshaphat, siya sa hari, King of Judah, sinasabi niya, kahit 400 na yun sasabi doon kay Ahab, na humayo kayo at magtatagumpay kayo, pero sa kabila na yun, may isang bagay sa puso ni Ahab, ang King Jehoshaphat, may something wrong. Teka muna, parang may problema. Kasi bakit? Kasi alam ni Jehoshaphat, sabi ng, pag binasa niyo, sinabi ni Balabanam, si Jehoshaphat is a very religious people, tao, hari, na alam niya na ang Diyos ay nagtatalaga lang ng isang propeta. Pero si King Ahab, ang dami niyang prophet. Ilang propeta. Kaya sabi niya, may problema eh. Hindi pwede magkaroon ng 2 propeta, sabi ni Brother Branham, sa isang pagkakataon. 400 pa kaya? Kaya sabi natin, sabi ni Brother Branham, hindi tumingin si King Jehoshaphat sa dami ng taong kung sila man ay nagkakaisa. Di ba? Sabi niya, may mali. Ngayon, sabi dito, sinabi ni Ahab, ngayon, mayroon tayong 400 dito at nagkakaisa. Bawat isa sa kanila ay nagsasabing, humayo kayo, ang Panginoon ay sumasa inyo. Ngunit si Jehoshaphat ay nagsabi, wala na ba kayong iba pa? Okay, Bible tayo sis. Punta tayo sa Bible. Okay, Bible.
2 Chronicles chapter 18 verse 1. Sundan niyo lang ako sa Bible nyo. Take note nyo na lang. Okay. Si Josaphat nga ay nagkaroon ng kayamanan at dangal na sagana at siya ay nakipagkamag-anak kay Ahab. Sabihin, kamag-anak ni Josaphat si King Ahab kasi na-divide niya kasi yung dalawang kingdom kasi nga dahil sa panahon ni King Solomon, yung dalawang anak niya ay nagtalo yun, di ba? Kaya nagkaroon ng dalawang kaharian, nahati yung dalawang Israel sa Kingdom of Israel at Kingdom of Judah. No, na-divide sila. Kaya bawat may labanan sila, pero nasasanib pwersa yan kahit ngayon eh. 'Di ba? Sabi ni Netanyahu, no, sa lahat ng oposisyon, 'di ba? Mga kalaban man sa aking tungkulin, pero in this time, 'di ba? Sabi niya, pwede pa tayo magsama-sama para lupigin yung tinatawag na Gaza. O, 'di ba? Meron sa aking pwersa sila kasi ganun yun kapag isang bansa, 'di ba? Nilabanan, pwede sila magsama. Ngayon, in that time na to, nangyari yung mga kapatid before. Sabi niya, pagkatapos ng ilang taon, kanyang nilusong si Ahab sa Samaria, at pinagpatay siya ni Ahab ng mga tupa at baka sagana at ang bayan. Nakasama niya ay pinupahan siya sa umahon sa kasama niya sa Hamot Galaad. Kasi sa Hamot Galaad, doon kasi yung isang bansa na hinahamon si King Ahab na kalabanin ng bayan Israel. Pero alam ni King Ahab, kulang ang kanyang tao. Kaya kailangan niya makipagsanib pwersa kay King Josaphat. Pero si King Josaphat, dahil bilang siya taong lingkod ng Diyos, alam niya kung sa paghayo na ba, kalooban ba ito ng Diyos o hindi. Kaya kailangan, bago siya humayo, kailangan niya makatiyak kung yun ba ay ito ang sabi ng Panginoon. Kasi digmaan yung pupuntahan nila eh. Ngayon, next verse, at sinabi ni Ahab sa hari ng Israel. Sino hari ng Israel? Kay Josaphat, no, hari ng Judah. Si Ahab ay hari ng Israel, si Josaphat, hari ng Judah. Ngayon, sasama ka ba sa akin sa Hamot Galaad? Sabi niya ni Ahab kay Josaphat. Kasi nagkakaroon sila ng sanib pwersa. Sasama ka ba sa akin sa labanan doon sa Hamot Galaad? At sinagot siya, ako'y gaya mo at ang aking bayan ay gaya ng iyong bayan at kami ay sasayo at pakikipagdigma. Sabi niya, yung bayan mo, bayan ko rin. Kasi na-divide nga lang yan eh. Di ba? Pero sabi niya, okay, ano next verse? At sinabi ni Josaphat sa hari ng Israel, sabi niya, pag-usisa ka ngayon. Ang sabi ni Josaphat, doon kay Ahab, sabi niya, mag-usisa, sabi, pag-aralan mo muna, sinasama ko sa iyo sa salita ng Panginoon. Kasi sabi ni Jesus, sa isang hari, napapasok sa isang labanan, uupo muna yan. Kung kaya niya ba yung makipagdigma, kaya niya ba yung labanan, at sabi niya, kung meron 10,000 at sila ay 2,000, kailangan ka muna mag-isa, ikaw ay mag-isip, di ba? Kailangan, kung makapagdagdag ka ng pwersa, at kahit paano, mga kalahati, lumampas ka sa kalahati, medyo, kahit paano, kaya mo naman pagsabayan. Okay? Okay, listen lang ha. Okay. Sabi nito, nang magkagayoy, pinisa ng hari sa Israel ang mga propeta na 400 lalaki. Sino ang nagpisan? Si King Ahab. Inipon niya yung lahat ng kanyang mga propeta. Okay? So, dami nun. At sinabi sa kanila, magsisiparon ba kami sa Hamot Galaad? Sinabi ni King Ahab doon sa 400, magsisiparon ba kami sa Hamot Galaad upang makipagbaka o uurong ako? At sinabi nila, umahon ka sapagkat ibibigay ng Diyos sa kamay ng hari. Yun ang sabi ng 400. Siyempre, 400 yun. Siyempre, kapag kayo nakarinig kayo nun, tapos mga manggagawa yan, mga ngaral, siyempre, sasabihin nyo, tayo ay nasa kalooban ng Diyos. Kaya itong si King Ahab, mga kapatid, ay malakas ang loob niya kasi 400 yung kanyang mga propeta nagsalita na ito, para sinasabi niya, yun na ang kalooban ng Panginoong Diyos. Okay, next verse, sabi, ngunit sinabi ni Josaphat, wala na bang ibang propeta ng Panginoon upang tayo makapag-usisa sa kanya? Pero sinabi ni King Josaphat, doon kay Ahab, pwede mo 400 na yun, kung kayo si King Ahab, hindi ka pa ba nakontento sa 400 lang ayan nagsabi? Gusto mo pa ng isa? 400 na nga nasasabi sa iyo eh.
Parang sasabihin mo, parang sa kung kayo sapat, 400 nga yan, pero wala naman akong tiwala dyan sa 400 mo eh. Di ba? Kasi ni isa sa kanila, walang sumalangsang sa sinasabi ng hari. Lahat sila sumang-ayon. Parang gusto ni Jehoshaphat, kahit isa sana, mayroong sumalangsang. Ngayon, next verse sabi niyo, as sinabi ng hari sa Israel, kay Jehoshaphat, may isa pang lalaki, sabi ni King Ahab, meron pang isa na sabi niya, mapag-uusisaan natin sa Panginoon. Ngunit, kinabubutan ko siya. Kita mo, kaya ayaw sumangguni ni King Ahab doon sa propeta ng Diyos talaga, dahil sabi niya, galit ako sa kanya. Kasi, sinasabi niya yung mga mali ko. Hindi nga ako sinasakayunan. Kaya galit ako sa kanya. See? Ano sabi niya? Sapagkat kailanman ay hindi siya nanghuhula ng mabuti tungo sa akin. Kasi wala naman siyang ginawang mabuti. Kaya galit talaga si King Ahab. Kaya mas pinakikinggan niya 400. Kasi lahat ng 400 sumasang-ayon sa kung ano ang kagustuhan niya. Pero bilang si Jehoshaphat ay isang taong tapat sa Diyos, sabi niya may mali. Sabi niya wala namang iba. Alam niya may propeta talaga. Kasi alam niya, ang propeta ng Diyos, ayan ay tatayo yan. Kahit mag-isa yan, tatayo yan na mag-isa. Kapag katotohanan. Di ba? Kaya sabi niya, sapagkat kailanman hindi siya nanguhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi laging kasamaan si Mikayas, na anak ni Imla, ay sinabi ni Jehoshaphat, huwag magsabi ng ganyan ng hari. Sinaway ni Jehoshaphat ang hari, huwag ka magsalita ng ganyan. Propeta ng Diyos yan. Diba? Sabi niya, galit ako sa kanya eh. Kasi wala sa sinasabing mabuti tungkol sa akin. Pag ako nagtatanong, laging masama yung sagot niya. Pero sabi niya, hindi siya mabuti. Pero ano sabi ni Jehoshaphat bilang lingkod? Alam niya kasi, yun ay prophet of God. Kasi sabi niya, huwag ka magsasabi ng ganyan sabi niya, ang hari. Sabi niya, huwag ka magsalita ng ganyan sa lingkod ng Panginoon. Na magkagayon, tumawag ang hari sa Israel, ang isang pinuno, at kanya sinabi, dalan mo rito madali si Mikayas na anak ni Imla. Tinawag nila yung tunay na propeta. Ang hari nga ng Israel at si Jehoshaphat na hari sa Juda ay nakaupo bawat isa sa kanilang luklukan na nakadamit ng hari at sila'y nakaupo sa isang hayag na dako sa pasukan ng pintuan ng bayan Samaria at ang lahat ng propeta ay nangaghula sa harapan nila. Okay. At si Mikayas na anak ni Sinaana ay gumawa ng mga sungay ng bakal. Ayan, gumawa siya ng mga bakal. At kanyang sinabi, ganito. Ikaw mo, meron din silang sinasabi, ganito. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Panginoon. Meron silang taglay na ito, ang sabi ng Panginoon. Pero hindi sabi ng Panginoon yan. Pwede sabihin, ito sabi ng Panginoon. Ito ang mensahe niya. Pero ang tanong, sinabi ba ng Panginoon? Di ba? Sabi niya, sa pamagitan ng mga ito, iyong itutulak ang mga taga-Syria hanggang sa mga lipol mo sila. Ano sabi doon, no? Ng mga isa sa mga propeta, gumawa ng mga bakal na sungay. Sabi niya, matapos sa pamagitan ng itong mga bakal na ito, ginto, sabi niya, magtatagumpay kayo. Lahat ng propeta ay nanguhulang gayon. Lahat sila, oo, bahal naming hari. Totoo, magtatagumpay ka. Sa lahat ng propeta ng uulang gayon, sinabi, umahon ka sa Hamon Galaad at guminhawa ka sapagkat ibinigay ng Panginoon sa kamay ng hari. Ngayon, at ang sugo, tumawag kay Mikayas at nagsabi sa kanya, sinasabi, narito ang mga salita ng mga propeta ay nagsaysay na mabuti sa hari na magkakaisa. Sinasama ko sa iyo na ang iyong salita ay maging gaya ng isa sa kanila na magsalita ka ng mabuti. Sabi ni King Ahab. Ngayon, lahat sila, nakita mo ba yung Prophet Mikayas? Itong 400 na itong propeta ko, nagkakaisa sila ng isang sinasabi. Ang sabi niya, pinapalaan kita. Magsasalita ka lang kung ano ang sinabi din nila. Pwede ba yan? Pag ikaw likod ka ng Diyos, di ba? Hindi ka didepende sa tao kung ano sinasabi nila. Didepende ka kung ano sinasabi ng Diyos. Kasi you are the true, di ba? Messengers of God, you are the prophet of God, you are the preachers of God, you are teachers of God. So, hindi ka didepende kung ano gusto nilang ano sa'yo. Hindi, didepende ka kung ano sinasabi ng Panginoon sa'yo.
Ba? Kung anong leading sa inyo ng Espiritu Santo. Ganun yun, mga kapatid. Okay. Ano sabi next verse? At sinabi ni Miskayas, buhay ang Panginoon, kung ano ang sasabihin ng aking Diyos, yun ang aking sasalitain. Kaya alam ni Haring Josaphat, alam niya may problema. Kasi alam niya, hindi ganun ang Diyos kumilos. Hindi sa kumikilos sa maraming mga tao, ang Diyos ay kumikilos lang sa isahan. Diba? Kaya alam niya, sabi niya, wala na bang iba? Kasi alam niya, mayroon pa eh. Ngayon, sa verse 14, at nang siya dumating sa hari, sinabi ng hari sa kanya, Misikayas, magsisiyaon ba kami sa Hamot Galaad upang makipagpaka? Uurong ako, o sinabi niya, magsiyaon kayo at magiginhawa nawa at sila'y magbibigay sa inyong kamay. Okay. At sinabi ng hari sa kanya, makailang ipanunumpa ko sa iyo na ikaw ay huwag magsalita ng anumang sa aking kundi katotohanan sa pangalan ng Panginoon. Sabi niya, huwag ka magsisinungaling. Okay. Ngayon, ano sabi ni Miskayas? At kanya sinabi, aking nakita ang buong Israel na nangalad sa bundok, sa mga bundok, na gaya ng mga tupa na walang pastor o walang hari. Okay? At sinabi ng Panginoon, ang mga ito'y walang Panginoon. Umuwi payapa ang bawat lalaki sa kanyang bayan. At sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, di ba sinaysay ko sa iyo na siya hindi manghuhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi kasamaan? O nung sabi ni King Ahab, sinabi ko na sa iyo eh. Yung propeta na yan, wala talagang sasabing mabuti yan pag ako pinag-uusapan. Lahat yan against. Pero may 400 na aking mga propeta, nagkakaisa sila, magtatagumpay tayo, humayo tayo, pero itong taong ito, huwag na tayo humayo. O, di ba? Ngayon, next. Sabi niya, as sinabi ni Mikayas, kaya dingginin niyo ang salita ng Panginoon. Aking nakita ang Panginoon nakaupo sa kanyang luklukan at ang buong hukbo ng langit na nakaupo sa kanyang kanan, sa kanyang kaliwa. At sinabi ng Panginoon, sinong dadaya kay Ahab sa hari ng Israel? O, dito pumasok yung tinatawag ni Badabanam, mga espiritu mapanghikayat. Ayun, masahin ko. At sinabi ng Panginoon, sinong dadaya kay Ahab na hari ng Israel upang siya umaon o pabuwal sa Hamot Galaad? Ang isa ay nagsalita na nagsasabi ng gayon, ganitong paraan, at ang iba ay nagsabi ayon sa kanyang paraan. Next verse. At lumabas ang isang espiritu at tumayo sa harap ng Panginoon, nagsabi, aking dadayain siya. At sinabi ng Panginoon sa kanya, sa ano? At kanya sinabi, ako'y lalabas at ako'y magiging mandarayang espiritu sa bibig niyang lahat ng propeta. Oh. Ngayon, kaya hindi na niniwala sa Josaphat eh. Kasi alam niya may problema. Alam niya hindi yung kilos ang Diyos. Kahit 400 pa yun. Kasi sinabi dito ng Panginoon, kay Miskaya, sabi niya, na, balik na Isis kanina, yung sa dulo, sa baba, yung may kulay, sabi niya, sinabi ng Panginoon, sabi niya, sinong dadaya kay Ahab? Ibig sabihin, dinadaya pala si King Ahab ng 400 na propeta, pero sino ang nasa bawat propeta? Isang masamang espiritu na sinasabi sa kanila, umayo ka. Yan ang isang mapaghikayat na espiritu. At ang isa'y nagsalita, nagsabi sa'y ayon sa ganitong paraan, na ang iba'y nagsabi ayon sa ganitong paraan. Kaya ang sabihin, ano sinasabi? Kapag sinasabing labas sa salita ng Diyos, yan ay mga espiritu mapanghikayat. Tandaan niyo mga kapatid, kapag ang isang tao ay nagsasalita laban sa salita ng Diyos, yan ay mga espiritu mapanghikayat. Labas sa message of Dihawa, nangungusap ka ng labas sa message of Dihawa, yan ay mga espiritu mapanghikayat. At sino ang naglalagay sa kanilang mga labi para sabihin nilang ganyan? Iyan ang sabi ng Panginoon, totoo yan. Sino yan? Sabi? Mga espiritu. O kaya sabi doon sa following verse, at lumabas ang isang espiritu, saan galing yan? Sabi sa impyerno, sa bottomless pit. Diba? At tumayo sa harap ng Panginoon at nagsabi, aking dadayain siya. Sino dadayain? Si King Ahab. Pero si Haring Josaphat, hindi yan nadaya. Kasi alam niya, hindi pwede magkaroon ng propeta ang Diyos ng 400 sa isang pagkakataon. At alam niya, isang tinawag niya si Abraham, isang propeta, tinawag niya si Noah, isang propeta, tinawag niya si Abraham, isang propeta, si Moses, isang propeta. Kung tinawag ng Diyos, Noah, gumawa ka ng tao. Pagkatapos sabi niya, Brother James,
Gumawa ka ng tao. Eh, sino pakikinggan ng tao? Sabi niya, Moses, tinawag kita sa isang nagliliyab na punong kahoy. Inutusan kita, pumunta ka sa Egypto, palayan mong bayang Israel. O sasabihin niya, Brother Ramil, natawag kita sa isang nagliliyab na punong kahoy, palabasin mo ang Egypto. Eh, sino sa pala sila ni Galang Tungkod? Sino sa kanila ang tunay? Sino sa kanilang dalawa nagtataglay na ito ang sabi ng Panginoon? Pwede ba gawin ng Diyos yun? Na dalawa? Maguguluhan ang mga tagasunod, mga susunod sa salita ng Panginoon. Pero ang Diyos nga, kaya nga kahit si Moses ay mahabang panahon na hinubad ng Diyos sa kanya ng karunungan, walang magawa ang Diyos kundi magantay. Kasi bakit? Kasi sa kanya binigay yan eh. Hindi niya pwedeng ipasa yun sa ibang tao, bagamat pwedeng gawin ng Diyos yun, pero sinabi niya, sa tiyan pa lang ng iyong ina, sa Jeremiah verse 1:3, tinawag na kitang bilang sa propeta. Kasi pinatutunayan ng Diyos, sa tiyan pa lang, sa isipan pa lang, na ikaw ay lingkod ng Diyos, na walang pwedeng magpalit sa iyong posisyon, maliban na ang Diyos ang naglagay sa iyo niyan. Kaya sabihin, ngayon sabi dito, lumabas ang isang espiritu, tumayo sa harapan ng Panginoon. At sinasabi, aking dadayain siya. Sino dinaya? Si Ahab, dadayain siya ng espiritu. Propeta, biruin mo, hari yun ng Israel. Dapat na sana alam niya yung kilos ng Espiritu Santo. Kaya lang hindi niya nakita, napagtanto na dinadaya na si King Ahab ng espiritu ng demonyo sa pamagitan ng 400 na propeta. At sinabi ng Panginoon sa kanya, sa ano? Di ba? Ulitin ko lang ulit. Okay, sa kanya, at kanya sinabi, ako'y lalabas. Ano sabi ng Espiritu? Ano nang sinabi ng mga espiritu? Kung ilan yung mga propeta, ilang espiritu yon? 400 yun. Na magsasalita sila ng mga salitang ano yung mapanghikayat? Inihikayat nila si King Ahab. Oo, ito ang sabi ng Panginoon. Tama ka, tama ka, King Ahab. Na yan nga, magtatagumpay ka. Di ba? Pero sabi niya, si Ahab naman ay paniwalang paniwala. Kasi nga, dahil 400 nga yun, pero sabi niya, lalabas daw yung mga espiritu, at ako'y magiging mandarayang espiritu sa bibig ng lahat ng kanyang mga propeta. At kanyang sinabi, iyong dadayain siya, at mananaig ka rin, lumabas ka at gawin mong gayon. Okay, next verse. Ngayon, sabi niya, ngayon nga, narito, nilagay ng Panginoon ang mandarayang espiritu sa bibig ng iyong mga propeta, ang Panginoon na salita ng kasamaan tungkol sa iyo. Diyan kinuha ni Brother Branham. Yan talaga yung pinakamampagat niya. Kaya nga dito kinuha yung enticing spirit. Okay? Ang mga spiritong mapanghikayat. Okay? So, diyan yan galing mga kapatid. Kaya nga, yung sinasabi natin na hindi porke sinabi ito ang sabi ng Panginoon, basta titingnan mo kung ikaw ay isang manggagawa, ikaw ay end-time message, no? I-double check mo kung ano yung sinasabi ng message. Diba? At tiyakin mo muna, tama ba itong plano natin? Tama ba itong gagawin natin? Para makatiyak ka, puntahan mo yung message sa Jawal, puntahan mo yung mensahe sa iyong panahon. At nandyan ang the table, di ba? Pag tinignan yung the table, ano ang tsura niya sa cellphone? Di ba? Seed. Yung topic ngayon ni Brother Jeff, di ba? About sa seed. Kasi ibig sabihin, pag seed, ano ba ang seed? Pag sinabi kasi wheat, pagkain yan eh. Spiritual food yan. Di ba? Naalala ko isang kwento, si Brother Branham, kung nabasa niyo life story ni Brother Branham, na siya ay tumawid sa isang lugar, iiwan niyo yung kanyang mga worker. Tapos sabi ng mga worker niya, Brother Branham, aalis ka ng matagal. Vision yun. Pero sabi niya, babalikan mo kami. Sabi niya, paano kami kakain? Paano kami? Hindi namin alam kung kailan ka babalik. Sabi niya, paano kami? Magugutom kami. Kaya doon, bawat preaching ni Brother Branham, doon nagsinimula, 1947, lahat ng preaching niya, naka-type, naka-cake na, nire-record na. Kasi yung pangangaral niya, nilalagay sa CD yun, tapos ipinapile yun sa isang file, tapos lahat ng preaching niya nilagay doon. Kasi kung gusto mong kumain ng halimbawa, faith, buksan mo lang yung faith. Kung gusto mo kumain ng Newbert, buksan mo yung Newbert, kakain ka. Sabi, nag-iwan sa atin ng 1,200. Kaya wala nang dahilan para tayo ay magutom. Ngayon, sabi nga, ang isang tao kapag namatay sa gutom na walang pagkain, wala sang may dadahilan. Pero kapag ang isang tao ay namatay, na napakaraming pagkain sa kanyang hapagkainan at namatay, bakit problema yan? Ano yan? Susubo pa sa iyo? Nasa hapagkainan na yan? Ano gagawin mo? Kumain ka! Di ba?
So ang gagawin doon, pag namatay ka sa gutom at namatay ka sa gutom, pagkatapos maraming pagkain, ikaw lang may problema niyan. Hindi na problema ng Diyos yan. Di ba? Kaya nga dito mga kapatid, hindi lang kayo kakain tuwing Sunday, tuwing Wednesday. So, may Bible kayo, meron kayong message of the hour, no? Yung sa table, buksan nyo naman paminsan-minsan. Kahit hindi kayo magpe-preach, hindi kayo magtuturo, isipin nyo, sige, magtuturo kayo. No? Pero sabihin, nagbabasa lang kayo, para sabihin, kumakain lang kayo mga kapatid, no? Kasi nag-iwan na nga sa atin para hindi tayo maano. Ngayon, yun ay isang bagay mga kapatid. Bakit yung sinasabi mga kapatid? Bakit iniwan sa atin ng Panginoon? Kasi para tayong kumain tayo, malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ngayon, kapag nakita ninyo wala sa mensahe, iwanan mo yan. Kaya sinasabi dito, ngayon, kaya nga itong si Haring Jehoshaphat, nalaman niya, sabi niya, mayroon isang bagay na problema. Hindi ako pwede magsanib pwersa dito kay King Ahab kasi alam ko hindi ito will ng Panginoon. Kasi sa lahat ng kanyang mga, kasi bakit? Kasi alam ni King Ahab, ni Jehoshaphat, na yun ay mga espiritu galing sa bottomless pit na umahon niyo sa ibuturan ng impyerno at pumunta doon sa bibig ng mga propeta para dayahin si King Ahab. Pero siya hindi sa nadaya. Diba? Okay, basa na tayo ng quote. Ato pa pala. Okay. Sabi ng Banam sa message din na enticing spirit, hindi mo mapagpala kung ano ang masusumpa ng Diyos. Kaya sabi ni Banam, the bride cannot persecute the bride. Hindi mo pwedeng persecute ang bride, kapwa bride. Pwede mo ba yung pinagpala ang bride tapos persecute ng bride ang bride? Hindi pwede yan. Diba? Pag sinabi ng Diyos, sana hindi sa pagpalain, hindi mangyayari yan, sinabi mo. Kasi kapag yan ay pinagpala ng Diyos, kahit anong gawin mo niya, pagpapalain ng Diyos yan. Kaya sabi nito ng message, sabi niya, hindi mo mapagpapala kung ano ang susumpa ng Diyos. Kapag sinumpa ng Diyos, kahit anong gawin mo panalangin. Kaya nga tayo, pag tayo bilang message believer, hindi tayo basa-basa nagpe-pray. Sabi ng Bible, huwag kayong padalos-talos ng lehans. Kasi bakit? Kailangan mo muna sisain kung ano ba, no? Ano ba nangyari? Yan ba'y yung karamdaman na yan? Yan ba'y nangyari? Kapabayaan ba sa kanyang sariling katawan? O yan ba'y may ginawa sa isang bagay? O ano mga bagay na yan? Di ba? Kasi yun isang bagay. Kasi hindi mo pwedeng sabihin mo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Kristo, pinapalayas ko ang karamdaman sa iyong mga lata. Isinumpaan ng Diyos eh. Na kahit anong gawin mo, hindi yan gagaling. Kasi yan ang isang bagay na sinumpa. Sinabi ng message niya, hindi mo mapagpapala kung ano ang susumpa sa Diyos. Diba? Isumpaman ng Diablo kung ano ang pinagpala ng Diyos. Ito'y pang individual na bagay. Gaano ka pagkaaba? Gaano ka man daw kahirap? Gaano ka man ka-stupido? Gaano ka man kamangmang? Gaano ka man kawalang pinag-aralan? Kung ano ang pinagpala ng Diyos, ay pinagpala. Kung ano ang sinumpa ng Diyos, ay sinumpa. Alamin, pag-ibahin kung ano ang tama at kung ano ang mali. O, kahit galit na galit ka sa isang kapatid mo, ay sabihin mo, sana, parusahan ka ng Diyos. Kaya mo nasasabi yan kasi galit ka. Pero totoo lang, hindi magkakaroon ng bisa ang sinasabi mo. Kasi bakit? Yun nga sinasabi ko eh. Kapag ang isang tao pinagpala ng Diyos, hindi mo pwedeng sumpain yan. Diba? Kaya nga tayo, kung bright yan, mas lalo natin pinagpapala yan, no? Lalo tayo nagbibitaw tayo ng God bless you brother, God bless you sisters, no? Hindi tayo nagbibitaw ng sumpa kasi alam natin na pinagpala ng ating Panginoon yan, mga kapatid. So ganyan din mga kapatid, no? Yung kay Ahab, pag ginina natin yung lesson doon kay Ahab, no, sabi doon, hindi sila magtatagumpay kasi nga si Ahab, sabi natin, luwalakad hindi sa kalooban ng Panginoon. Pero si King Jehoshaphat, mga kapatid, ay isang taong pinagpala ng Diyos. Hindi pwedeng si King Jehoshaphat ay magdusa, lumaban doon sa pagsanib pwersa doon kay King Ahab at pabayaan ng Panginoon. Kaya sabi dito, hindi pwedeng sumpain ng Diyos o pabayaan niya isang tao pinagpala. Diba? Kaya makikita talaga niya ang kalooban ng Diyos kasi bilang si tao spiritual. Okay, next slide. Sabi dito, ano ito? Ito yung mga espiritong mapanghikayat na bumababa, nagsisikap na halihinan ang ibang bagay kapalit sa kasalita ng Diyos. Ibig sabihin, kapag daw ang isang tao o nasa loob ng mensahe na hindi niya taglay ang ito ang sabi ng mensahe at nangungusap sa ibang mensahe, yan daw yung espiritu mapanghikayat.
Nagsasalita siya ng mga bagay na yan, mga kapatid. Hindi yan sa kanyang sarili. Merong espiritu mula sa impyerno at bumunta doon sa kanyang bibig para sa mga pagsalita. Kaya kasi madaman na nangaral siya ng tawag dito, yung mga pinahiran sa uling panahon. Diba? Mga pinahiran, sabi niya doon sa scripture na ginamit niya, bumubuhos ang ulan sa mabuti at sa masama. Sumisikat ang araw sa mabuti at sa masama. Sabi niya, ang sikat ng araw, ang ulan ay hindi binabago ang binhi. Kundi, ano sabi? Pinapahinog niya kung ano ang nasa binhi. Okay? Ang trabaho ng araw, minamature niya yan, minamaturity. Yung ulan, teaching kasi, sabi niya, ibig sabihin kasi ng ulan ay teaching. Kaya nga meron pa lattering, may forerunner, di ba? May lattering, saka yung tinatawag na unang ulan, saka yung huling ulan, mga kapatid. Sa mga nag-alam sa bukid, bago nagtatanim yan, hinihintay nila yung unang ulan bago sila mag-araro. Kasi kailangan lumambot ang lupa para mahukay. At pag naitanim na yung binhi, tutubo yan, hinihintay naman nila yung huling ulan. Kasi bago yun ang huling tinatawag na harvest time. Teaching kasi yun. Ibig sabihin nyo, mayroong unang buhos ng Espiritu Santo sa panahon ng Pentecostal. Ang huling buhos ng Espiritu Santo dito sa end time. Message, teaching yan. Diba? Ibig sabihin niya, ng rain ay teaching. At sikat ng araw, yan ay bumuhos yung sikat ng araw. So yung sikat ng araw, hindi para baguhin ang binhi, kundi para paghinugin ang bawat binhi kung sila ba'y sa Diyos o sa hindi sila sa Diyos, mga kapatid. So, ngayon, no? Okay. Sabi dito, ano ito? Ito yung mga espiritu na papanghikayat na bumababa, nagsisikap na halihan ang isang bagay na kapalit sa salita ng Diyos. Ang Diyos ay walang panghalili para sa kanyang salita. Ibig sabihin, labas sa salita ng Diyos, sabihin niyan ay isang enticing spirit. Okay, tandaan niyo yan. Ang Diyos ay walang anumang bagay upang ihalili sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay walang kahalili. Ang pag-asa ay hindi kailanman nakukuha ng lugar, ang lugar ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay mag-isa. Ito ay tumatayo mag-isa, hindi ito kailanman makukuha ang pag-asa ay hindi kailanman makukuha ang lugar nito. Okay, next slide. Sabi niya, ang pag-asa ay ang kapanatagan ng mga bagay na inaasahan. Ano yung pananampalataya? Pag meron ka pananampalataya sa salita ng Diyos, may pananampalataya ka, panatag ka na. Sabi, pag sinabi ng Diyos, wala nang question, tapos na yan. Okay, yan ang tunay na pananampalataya. Pero pag meron kang question mark, hindi yan tunay na pananampalataya. Ibig sabihin, ibang pananampalataya ang nakuha mo. Pero kapag meron kang totoong pananampalataya, sinabi ng salita ng Diyos, nabasa mo, hindi kita pababayaan ni iwanan. Kasama kita sa nasolulan ng dulo. At kapag kayo nagdududa ka, hindi yan pananampalataya na nakuha mo. Kundi, yan ay ibang pananampalataya. Pero pag nabasa mo yan, ano yan? Tapos na. Para sa iyo. Ibig sabihin, nabasa ko ng salita ng Diyos, ito ang pangako ng Diyos, sabihin, tapos na, panatag na. Kumbaga, yung buhay ko ay inilagay ko na sa salita ng Diyos. No? Doon na nakahimlay ang aking buhay sa salita ng Diyos. Yun ang ano nun. Okay, sabi niya, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita o pananampalataya nga pala, kita nyo ang pag-asa isang bagay na ang pananampalataya ay iba. Ang pag-asa ay umaasa roon, ang pananampalataya taglay na ito. Ang isa ay pananampalataya, intelektual. At ang isa ay direktang kapahayagan ng Diyos. Hindi ito kailanman makukuha ng lugar na yon. Kaya nga doon sa panahon ng book Matthew chapter 16 sabi ni Pedro, sabi ng Panginoon Kristo, Pedro, hindi laman at dugo ang naghayag sa iyo. Sabi niya, ang naghayag sa iyo ay ang aking Amang nasa langit. Kaya yun yung tinatawag na direktang kapahayagan sa Diyos. Kapag ang Diyos ang nag-reveal sa iyo, no, ay hindi yan mawawala sa iyo. Kahit anong mangyari sa iyo, hindi yan mawawala. Kahit anong pagsubok yan, dumaan sa buhay mo, hindi mawawala. Kaya sabi ng Biblia sa Matthew 7, sabi niya, ang isang taong nakikinig sa salita ng Diyos ay nalintulan sa isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Na dumating yung bagyo, dumating yung lindol, dumating yung mga ulan. Sabi niya, ang bahay ay hindi nagalaw at nakatayo sa ibabaw ng bato. Pero sabi niya, yung isang tao nakikinig sa salita ng Diyos, pero binabaliwala niya yan, ay tinayo na ang kanyang bahay, kanyang pananampalataya sa ibabaw ng buhanginan. Sino yung buhanginan na yan? Mga tao. Sabi niya, dumating ang bagyo, dumating ang ulan, dumating ang lindol, lumuhog ang bahay. Kasi bakit? Kasi yung kanyang pananampalataya ay nakatayo lang sa sinasabi ng tao.
Pero kapag ang pananampalataya mo, ang Diyos na nag-reveal sa iyo. Ngayon tanong, sino nag-reveal sa inyo ng mensahe ito? Ang Diyos ba? Ang preacher ba? Ang pastor ba? Sino? Dapat ang Diyos. Kasi kung ang Diyos ang nag-reveal sa inyo niyan, kahit anong bagyo, anumang dumaan sa buhay ninyo, dahil ang Diyos, dito sa church na to, kung ang Diyos ang naglagay sa inyo ng kapahayagan, hindi kayo matitinag. Magpapatuloy kayo kahit anong bagyo, anong hamon sa buhay. Kasi ang Diyos ang nagtayo sa inyong pananampalataya. Pero kung nadepende kayo, sabi niyo, si pastor ang nag-reveal sa akin ng kanyang salita, eh pag ako nagdapat, dapatin kayo. Pag meron kayo nakita sa akin kahinaan, mangnanamlay kayo. Kasi bakit? Eh, sa akin kayo nakatingin eh. Sabihin ng pananampalataya nyo, nakadepende sa akin. Pag ganyan ang pananampalataya ninyo, mali kayo. Mali ang pananampalataya na kuha ninyo, mga kapatid. No? Okay. Ano sabihin ko sa inyo, kahit ako nangangaral ngayon, hindi ako nangungusap sa inyo. Ang Diyos ang nangungusap nito sa kanyang salita na magtiwala tayo. Sabi ni Lord sa John 14, sabi niya, sumampalataya kayo sa Ama, sumampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Di ba? Sabihin, yun ang pananampalataya. Okay. Next slide. Sabi dito, ngunit ang papangikayat na espiritong ito, tingnan kung ano ang ginagawa nito ngayon upang gumawa ng mas marami pang miyembro ng iglesia. Ayan, tingnan nyo. Kaya nga, hindi ibig sabihin maraming membro tunay. Kasi kapag maraming membro, kadalasan, nandun ang espiritong mapangikayat. Diba? Hindi naman nila sasabihin yung totoo. Walang bawal. Hindi bawal sa amin magpagupit ng buhok. Hindi bawal sa amin magpantalon ng babae. Okay lang yan. Kahit nakasuot lang yan. Kahit namagsik, okay lang. Kahit ang mga babae, kahit mga lalaki, di ba? Okay lang yan. Ano yan? Mga espiritu mapanghikayat. Pero ang layunin lang nila, may maniwala sa kanilang sinasabi. Pero hindi nila alam na ang si Satanas ay kumikilos sa mga iglesia din, sa mga manggagawa din, no? Na hindi nila alam na sinasakay na pala sila ng dyablo. Yun, isang bagay yun mga kapatid. Upang gumawa ng mas mainam na mga membro ng iglesia, ibinababa nito ang mga rehas. Ano yun? Imbis na mataas yung bakod para hindi makatalon yung mga asong gubat, na para maproteksyonan ng mga tupa, ang nangyayari, binababa daw ang bakod. Ano yun? Yung kanilang doktrina, yung kanilang kabanalan, di ba? Binababa yung pamantayan sa mensahe. Pastor, okay lang po ba magpagupit na kahit isang lang ka lang gano'n kasi yung buhok ko ay nagpi-flippings na? Okay lang yan, sis. Ano yan? Binababa yung bakod. Pastor, okay lang ba na wala kasi ako mapiling mga maligawan dito sa church o sa iba pang churches? At wala naniligaw sa akin o wala akong maligawan, pwede ba sa ibang, kahit ng mga sa denomination, okay ba yun? Ano sabihin ng pastor? Okay lang yan, Brad. Ano yan? Binababa ang bakod. Oh. Di ba? Pero sabi dito, ano yan? Mga espiritu mapangikayat para sabihin, dumami lang ang membro. Pero hindi na sa salita ng Diyos. Basta't labas sa salita ng Diyos, yan ay espiritu mapangikayat, mga kapatid. Sabi niya, binababa nito ang mga rehas sa lahat ng mga makalumang pagtuturo ng Espiritu Santo. Pinahihintulutan nito ang mga kalalakihan na magkaroon ng mga pagtitipong panlipunan sa isa't isa doon sa silong na kung saan sila ay naglalaro ng mga palaro. Iyan ay hindi makakahalili sa itaas sa silid. Sabi niya, ngayon, sabi nito ni Brother Branham, bababa sila sa ilang mga brothers, bababa sa silong. Kasi bakit sa silong? Nawala doon sa upper room. Anong ginagawa sa upper room? Prayer meeting. Diba? Yung sa upper room, naman nag-aantay sila ng 50 days, ba ang Holy Ghost? Anong ginagawa nila noon? Prayer meeting, testimony, so nagkakantahan sila, may awit, diba? May mensahe. Pero sabi nito, pero sila nasa ilalim doon ng silong. Anong ginagawa? Naglalaro. Sabi niya, hindi niyo pwedeng palitan daw ang Espiritu Santo sa ganyang paraan. Iyan ay hindi makakahalili sa itaas sa silid. Kung saan sila ay nananalangin para sa Espiritu Santo, pinahintulot na nito ang mga kalababaihan at magsama-sama at magsabi ng biro at bagay. Diba? Walang masama sa fellowship ng mga brothers, pero kapag nagbibiroan na masyado, sabi nito, masama na yan. Kapag ang mga sister walang problema sa pagpipellowship, okay lang yung pabiro-biro, pero huwag masyadong mabiro. Kasi sabi dito, ano yan?
ay nagkakaroon na ng maraming kalokohan at doon walang anumang kabuluhan. Hindi yan kailanman makukuha ang lugar ng pagtitipong panalangin. Walang masama, di ba? Magkaroon ng pagtitipon, nakita mo, may nagtipon ng 2-3 lalaki, brothers, nagtipon sila, at pinag-usapan nila. Brad, ang ganda ng misahe na basa ko kagabi. Ano yung Brad? Ito Brad, ganito Brad. Alam mo, nung araw, ganun kami. Kapag nagtitipon-tipon, asahan mo na yan. Pag nagtipon yung mga brothers, mga sister, pinag-usapan mensahe. Ngayon, nagtipon-tipon, hindi mensahe maririnig mo eh. Ano na pinag-usapan? Sabihin ng iba, Brad, pag wala ka dito, ikaw pag-uusapan. Dati, kapag nagkumpukan ng mga brothers, mga sisters, alam mo, nag-usap sila sa mensahe. Kaya pag dumating ka, sabihin sa'yo, Brad, meron kaming topic dito eh. Baka meron kang alam, baka pwede kang makadagdag. Kaya pag upo mo, mayroon kayo dadagdag eh. Kaya umuwi, ay punong-puno ang bawat mga kapatiran, punong-puno sa kagalaan. Kasi meron kayo natutunan na bago. Diba, sana ganun tayo eh. Pero sabi dito, ano nangyayari doon? Sabi niya, ganun dapat ang ginagawa natin bilang message believer. Ngayon, kapag nag-uusap tayo, nagtitipon tayo, labas sa mensahe, ano yan? Kapag spirit na mapangikahit din yan eh. Mamaya, may papasahin tayo. Diba? Hindi ko nagulat nga rin ako eh. Nandito rin pala sa loob yun. Yung mga bagay na, sabi ko, nagulat din ako eh. Sabi ko, nandito rin pala sa loob nitong instancing spirit na to. Okay, next slide. Okay, sabi dito, kaya dahilan lamang na tayo ay maaaring maging emotional dahil hindi ibig sabihin na tayo ligtas. Ano yung emotional? Diba? Dapat malaman natin kung ano yung emotional doon sa real. Ang emotional, siyempre, hindi mo maiwasan na sa sobrang galak mo, napapaiyak ka. Sobrang emotional mo, di ba? Ay marami kang problema, kumanta ka ng, di ba? Leave it there. Lumuha ka. Emotional na tawag yan. Pero hindi ibig sabihin, sabi niya bata-bata, hindi ibig sabihin na emotional ka, ligtas ka. Dahil tayo ay nagpupunta sa simbahan, punta sa simbahan, hindi ibig sabihin ligtas ka. Huwag paniwalaan ng mga espiritong mapangikayat. Baka nahihikayat kayo ng mali. Kita nyo, science spirit din pala yan. Kasi, bakit sa isip? Kasi battleground to. Pwedeng nandito si Satanas, pwedeng nandito ang Diyos, pwedeng sino mananalo. Pero dito, hindi yan pwedeng madaya. Diba? Kasi pagka ang puso na, walang emotion dito. Real yan eh. Kasi ano pinapakita ng puso? Buhay. Pero pwede mong sabihin, Kristiyano ka, by emotional, iiyak ka, kakanta ka, papalakpak ka, tatalon ka, may pagkamayang ka, emotional yan. Kristiyano ka. Pero pwedeng sabihin Kristiyano ka, pero pwedeng dayain yan. Kasi sabi niya, pwedeng gamitin ng kaaway para sabihin, ligtas ka. At sasabihin mo, ligtas pala si Brad. Kahit pala nagsasalita siya ng mahalay o masalita siya ng masama, ligtas pa rin siya kasi nga, dahil nga pag umaawit, umiiyak, pumapalakpak, tumatalon ng mataas, sasabihin, praise the Lord! Nagbibigay ng tithe, sinotoring. Ay kung yan lang pagbabasihan natin, sabi dito, yan daw yung mga espiritu mapangikayat. Pero ang tunay na espiritu ng Diyos, ang tunay na salita ng Diyos ay ang katotohanan ng Diyos na siyang binhi ng Diyos ay nagbubunga ng Diyos sa inyong buhay, maging maka-Diyos santo, banal. Yan ang real. Yan, kapag kabuhay na ang lumalabas sa inyo, kahit saan kayo magpunta, may nakakakita man sa inyo, wala, papakita nyo yung tunay yung pagkatao. Diba? Kasi real yan eh. Yan. Yan ang sinasabi niya. Kasi bakit? Kasi yan ay merong salita ng Diyos na nasa inyong puso. Diba? Okay, kaya dapat makita natin kung ano ba yung emotional at saka sa panahon ng emotional, saka doon sa panahon ng real. Kasi mamaya nagkakamali tayo, akala natin new birth na pala tayo, hindi ba pala? Diba? Kasi ang tunay na new birth, dapat nakapasok na tayo sa kaharian ng Diyos, sa kingdom ng Diyos, sa Espiritu Santo. At kung nakapasok ka na, dapat ang ibinubuhay mo, ang Espiritu Santo. Diba? Pero kung wala pa, ayun nga, magiging emotional ka, kakanta ka ngayon, dahil maraming problema, iiyak ka. Tapos paglabas mo, balik ka na naman sa dati mong buhay. Pagmumura ka,
Manlalait ka na naman ng kapitbahay mo, mag-iisip ka na naman ng masama, sabi mo sana mamatay na si ganito. Yan, sasabihin mo ligtas ka. Huwag kayong padadala dyan. Sabi ni Bana, yan ay mga espiritu mapangikayat. Pwedeng sumakay ang diablo sa inyong isipan at sasabihin sa inyo, ligtas ka pag umiiyak ka. Huwag kayong maniniwala sa ganyang bagay. Dapat ang tuwing na ligtas dito, hindi sa makapasok dito. Yung masamang espiritu, hindi makapasok sa inyong puso kasi pag nakapasok sa dito, born again na rin siya. Kasi bakit? Pagdating nyo sa templo, sa Holies of Holies, di ba? Sino nakapasok doon? High priest. Sino nandun doon? Bumababa ang kalwalatian ng Diyos. Si Kanyang glory. Di ba? Walang ibang tao nandun doon. Ikaw lang at ang Diyos. Di ba? Pag may pumasok doon na ibang tao, patay. Born again na yun. Kung pumasok si Satanas doon, masamang espiritu, sabihin ko sa inyo, maboborn again yan. Pero hindi, ikaw lang nandoon. Kaya ipapamalas mo lang kung anong tunay mong buhay. Next slide. Ngayon, sabi dito, sa gitna ng maraming tao ay masusumpungan natin ang mga emosyon at iba pa. Nagkaroon ng mga daldalan. Ano sabi niya? Sa gitna daw na nagkaroon na lang ng mga daldalan, mga paninira, lahat ng uri ng mga bagay na hindi makadiyos. Kapatid, iya'y asidong asopre sa loob ng iglesia. Message yan. Espiritu mapangikayat yan. Ano sabi? Yung mga daldalan, walang kabuluhan, mga paninira, lahat ng uri ng mga bagay na hindi makadiyos, kapatid. Sabi niya, parang asido na sumisira sa loob ng iglesia. Ito'y kapangyarihan ng demonyo. Hindi ako nagsabi niyan. Message na binabasa ko, espiritu ng kalalakihan at mga kababaihan na pumaparot sa isa't isa at sisikaping ipagpilitan sabihin. Ano sasabihin nila ng brothers and sisters? Ano sasabihin? Ito ay hindi tama, kapatid. Ito ay hindi tama at iyan ay hindi tama. Sabi mo, ang Diyos naglagay ng kanyang lingkod, ng fivefold ministry, para saan? To perfecting of the saints. At sasabihin mo, hindi tama yung nilagay Diyos sa pulpito. Kino-question mo ang Diyos. Kaya kapag kino-question mo ang Diyos, hindi espiritu ng Diyos ang nasa iyo. Ano yan? Enticing spirit. Diba? Kasi bakit? Kasi kino-question mo yan eh. Kino-question mo yung nasa likod, behind the pulpit. Ay sabi niya, pag sinasabi mo, ito ay hindi tama, ito ay hindi tama, ay hindi yan ay hindi tama. Kung, sabi niya, kung inyong sinisisatin, pero kung pag-aaralan nyo, 9 na beses mula sa 10, iyon ding mismong tao ang gumagawa ng kaguluhan, iyan hindi tama. Okay, sabi niyo sa akin, hindi tama yan. Kung nagsisinungaling ang mensahe. Sa lahat ng question sa, di ba? Sa lahat ng, kahit sa panahon ni Moses, ano sabi niya yung dalawa, si Nathan ba yun? Sino ba yung sabi doon? Nathan. O sabi niya, ikaw lang ba ang matuwid? Moses? Wala ba kaming karapatan na ang Diyos magsalita sa amin? Ikaw lang ba ang banal? Ano sabi ni Moses? Sige. O sabi niya ang Diyos. Naintindihan ba nila? Pero ano sabi ng Diyos kay Moses? Moses, miwalay ka sa kanila. Kasi pupuksain ko yan. Kasi yun nga hindi natin naiintindihan. Kasi yung mga ganong klase, hindi naman tao yun eh. Kasi kalaban natin, sabi ng Ephesians 6:12, ang ating kalaban ay hindi mga tao, laban at dugo, kundi mga espiritong namamayanin sa ipapawid. Kasi alam niyo kung bakit? Yan ang pakiingatan natin. Baka mamaya sa kasasalita natin ng against na sa kalooban ng Diyos, hindi niya namamalaya na meron na palang nakalagda sa bibig niyo para sabihin niyo. Isang babala lang. Diba? Kasi baka may hindi nyo mamala, akala nyo, kayo ay nasa ilalim pa rin ng pahid ng Espiritu Santo, pero hindi nyo alam, ibang pahid na pala ang sinusundan nyo. Kaya ginagawa nyo lang yung part ng sinasabi na enticing spirit. Diba? Nangakit na kayo ng hindi na sa kalooban ng Diyos, dinadala nyo ng tao sa ibang daan. Kaya sabi niya, kung pag-aaralan daw natin yung mga taong gano'n na sasalita, sabi niya, kung inyong siyasiyatin ito, 9 na beses, sa 10, isa lang yung tama niya. Yung ding mismong tao ang gumagawa ng kaguluhan, iyan hindi tama. Yung question daw, sila pa kaya halos ang magulo. Message po yan ha. Okay, next slide. Okay. Sabi dito, kinamumuhian ng Diyos ang pagtatalo sa gitna ng mga magkakapatid.
Kasi dapat hindi naman tayo nagtatalo-talo. Kaya nga dapat fellowship. Pag sinabing, pag nasalita si brother, respeto ng isang brother. Di ba? Kasi fellowship yun eh. Kaya sabi kasi, maging magalang. Di ba? Kasi isipin mo, kahit yan, sabihin mo, kahit gano'n lang sinasabi ni brother, kasi anak ng Diyos yan. Di ba? Igagalang mo siya, respect mo siya dahil kahit hindi siya pastor, kahit hindi siya teacher, basta tumayo siya sa oras niya, nagsalita siya, na parang ganito, pakinggan mo yun. Kasi kung siya'y nagsasalita at ikaw ay dumandalgal na, wala tayong respeto, sabi niya, nagkakaroon ng pagtatalo dyan. Kaya dapat give and take. Sabi niya, kinumumuyan daw ng galit daw ang Diyos sa gitna ng iglesia na nagtatalo magkakapatid. Maging magalang, dapat magalang tayo. Respeto, di ba, sa isa't isa, bilang believer, hindi porke matanda siya, bata ako, bata naman yung kinakausap ko, matanda ako, wala na akong galang sa kanya, hindi ganon. Kahit bata ka pa sa pananampalataya, matanda na yung kinakausap mo, bata man yan, dapat may respect kasi bright yan. Hindi mo pwedeng respect, hindi mo pwedeng unrespect yan dahil sa mas matanda ka sa kanya. Maging banal, ibigay ng Diyos, manindigan sa Kanya, hanggat nalalaman ninyo na ang inyong buhay ay sumasang-ayon sa Biblia, na may kadalisayan na puso, dalisay na kaisipan, pag-ibig tungo sa inyong kapatid, sinisikap ang inyong buong makakaya upang itatag ang kaharian ng Diyos. Kasi ano ginagawa natin? Di ba? Pinag-usapan natin yung the kingdom of God. Kasi tayo kaharian ng Diyos. Kasi dito, tinatayo natin ang kaharian ng Diyos. At sabi niya, o paano gawa sa langit, ganyan nawa sa ibabaw ng lupa. Kasi hindi pa, naghahari tayo ng spirit speaking, pero sabihin niyo pa tayo maghahari. O, di ba? Pero sabihin, kaya tayo nandito kasi sinisikap natin unti-unti na magkaroon na ng bahagi ang kaharian ng Diyos sa ibabaw ng lupa, kahit sa maliit na kapulungan lang. Maghahari man lang ang Diyos dito. Bili mo ang luwang ng Sunnybrook to, pero section 5 lang. Lot 55. Section 7, Lot 5, Lot 55. Ang ganda ng address, no? Section 7, Numbers of God. Number 5, sa grace number 55, double grace. Oh. Sunny. Ano yung sunny? Sikatan. Bulok. Tubig. Oh. Hindi nyo pa rin bakit? Sabihin nyo, nagkataon lang ba yan? Huwag mo sabihin wala sa kalooban ng Diyos to. Ang lahat ng bagay ay lahat ay hindi natin sinadya, di ba? Lahat ay naglakip-lakip. Kaya sabihin, ano yan? Kasi nga, ang Diyos ay may kaharian. Sa munting lugar lang, may kaharian ng ating Panginoon. Tayong pinag-aharian niya. Kaya sabi niya, doon sa kaharian ng Diyos, ayaw niya na may pagtatalo. Kasi mag-ahari tayo doon sa milenyo, walang pagtatalo ron. Dapat practicing natin dito. Doon, walang nanlalait na kapwa doon. Dapat dito, sanayin natin yan dito pa lang. Di ba? At yun po yung mga kapatid. At lagi tayo nag-uusap. Kung doon, mag-uusap tayo sa salita ng Diyos, dapat dito pa lang, simulan na natin na mag-uusap sa salita ng Diyos. Kung doon ay hindi mo na pwedeng tiisin. Dito, sabihin, pagdating na dapat na-train ka na yan eh. Gaya dito, kahit yung kapatid na hindi mo matiis, tiisin mo na. Kasi bakit? Kasi wala kang magagawa dyan. Kasi sa millennium, kasama mo yan. Hindi mo pwedeng i-persecute ang kapwa mo believers kasi believers yan. Diba? So, gawin mo na lang. Sige, brad, sister, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Ano man ang ginawa mo sa akin, Lord bless you, God bless you. Okay, sabi ni Brother Banam, wala tayong pwedeng sasabihin, kundi dapat God bless you, Lord bless you. Diba? Kaya minsan mag-text tayo, Shalom. Kasi ano yun, tapos sabi niyo, Lord bless you. Kasi pag sinabi mong Shalom, pagbasa ng kapatiran, kahit maraming problema yon kasi Shalom. What is Shalom? Peace. Parang pagbasa niya, Shalom. Diba? Punong-puno sa ng problema, pagbasa doon sa message, Shalom. Para na bilang believer, hindi niya, oops, peace. Tapos, Lord bless you, God bless you. Sasabihin niya, tapos, pagpalain daw ako ng Panginoon. O di, sa maghapon na yon, ang ganda ng takbo ng buhay natin, di ba? So, yun ang ibig sabihin. Kasi nga doon, nagsisimula na maghari ang ating Panginoon. Okay, sabi niya na may kadalisay ng puso, dalisay ng kaisipan, pag-ibig tungo sa iyong kapatid, sinisikap ang inyong buong kamakakaya upang itatag ang kaharian ng Diyos at ginagawa ang mga bagay na iyon, nananamit ng maayos, namumuhay ng tama, namumusap ng tama, nagpupunta sa mga tamang lugar. Kung gayon, maaari kayong magkaroon ng lahat ng mga emosyon na nais ninyo, ang lahat ng paniniwalaan. Okay, next slide. Okay, sabi dito, mga espiritu mapanghikayat, umahayo, mga demonyo, nagbabalat kayo.
Kaya sabi ng Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 6 to 9, kahimat kami o isang anghel na mula sa langit bumaba at magsabi sa inyo na ibang sa aming pinapangaral, huwag niyong tanggapin. Saan sabi ni Pablo, mga espiritu mapangikayat yan. Diba? Kapag may nangaral na iba na sa sinabi ng mensahe, labas na sinabi ng propeta, labas na sa mensahe ng panahon, okay na tayo okay na magpantalon ng mga babae, o diba, sa simbahan, okay na yan, maging maluwag na tayo, pwede na mangaral, pwede na mag-MC yung babae, pwede nang mag-song leader, pwede na magturo. Ibig sabihin, labas na yan. Kapag ganyan na tayo natin, yan ang enticing spirit. Dapat alam nyo rin kung ano ang tayo, alam nyo kung saan tayo tatayo sa mensahe ito mga kapatid. Na si King Josaphat, alam niya kung ano kalooban ng Panginoon. Alam niya may something wrong. Diba? Alam kasi siya ay taong lumaki sa kalooban ng Diyos. Alam niya na mayroong propeta sa bawat panahon. Kaya sabi niya, wala na ba ibang propeta dito? Na yun yung aking maging pamantayan kung kalooban ba ng Diyos. O ngayon, sabi niya, ito ang sabi ng Panginoon. Sabi ni Micaias, di ba? Micaias, ito ang sabi ng Panginoon. Sabi niya, huwag kayo kumayo, kumamatay kayo. O, kaya si Josaphat, hindi siya naipagsanib persa kay Ahab. Kasi alam niya, wala sa kalooban ng Diyos eh. Nalaman ni Josaphat na yun pala, kaya pala yung nagkaroon ng 400 na propeta itong si Ahab. Dahil mga demonyo, yung mga espiritu ng demonyo, nandoon sa bawat mga propeta. At nagsasalita sila ng laban sa salita ng Panginoon. At nadaya itong si King Ahab. Pero tayo, kaya nga tayo nadadaya minsan, nawawala kasi tayo sa sinasabi ng mensahe, sa sinasabi ng propeta ng ating panahon. Dapat kung meron tayong gusto malaman, back to the message. Di ba? Back to the message. At tingnan natin, Panginoon, ito ba kalooban mo? Para malaman mo, ano ba sinasabi ng mensahe? Pero pala cellphone, type mo lang yan. Halimbawa, about sa hair, type mo, pak. Alapos na yan eh. Hindi ka tulad dati, wala pa yung mga cellphone. Kaya kung gusto mo malaman, yung binasa mo 100 na messages, o isa-isahin mo pa yun. Sabi, saan ko nabasa yun? Natandaan ka, kalimutan ko. Dami nun. Ngayon, type mo lang eh. Type mo lang yung soul under the altar. Lalabas na lahat yan. At makikita mo na kung ano yung kaisipan ni Balabanang sa about sa soul under the altar. Kaya ang bilis mo nang malaman ngayon. Diba? Ito, nalaman mo, yung palang kalooban ng Diyos. Diba? Yan, ganun lang yung mga kapatid. Okay, sabi dito, mga espiritu mapangikayat, umahayo, mga demonyong nagbabalat kayo. Saan sila nagbabalat kayo? Lumalagay sila sa bibig ng mga propeta. Kaya sabi ng Apostol Pablo, kahimat kami na mangaral na iba sa aming pinapangaral, huwag niyong tanggapin. Kaya nga tayo, hindi tayo bumasang-ayon na babaeng mangaral kasi sa panahon ng mga apostol, sabi ng Apostol Pablo, hindi ko pinapayagan na ang bawat sinumang babae ay magkaroon ng pamumuno o mangaral sa loob ng iglesia. Kaya tayo hanggang ngayon, yun ang ating tinatayuan. Ngayon, kung meron mang end-time message na tatayo ibang church at papayagan na may babaeng preacher, nahikayat na po yun. Yun ay meron ng espiritu mapangikayat. No? Meron ng espiritu ng kaaway doon. Okay, sabi ito, tayo na sa uling panahon na kasi we are living in the end time. Ang salibutan ay halos nakahanda nang dumating sa kanyang wakas, tulad na isang namamagang pigsa kung saan ito'y sasabog. Isa sa mga araw na ito. At ang mata ay tatalsik palabas dito. Ito'y naging garumi, walang pamahid na makagagamot nito. Tinanggihan nila ang panglunas, tinanggihan nila ang panggamot. Okay. Next slide. Okay, yan, binasa ko na ito. Sabi dito, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laban at dugo, kundi dahil sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahalang kadiliman, sa espiritong sanlibutan, laban sa mga ukos sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan. Sabi dito, ang ating kalaban ay spiritual. Hindi tayo nakipaglaban sa laman at dugo, suntukan, boxing, karate, hindi po. Ang kalaban natin, espiritu yan. Yan, pag nalaman ninyo ang isang tao na sasalita, gumagawa ng laban sa salita ng Diyos, kaya na ginagawa yung isang bagay na yon dahil merong espiritong nasa kanya para gawin niya ang isang bagay laban sa salita ng Diyos. Ang tawag yan ay meron siyang enticing spirit. Okay, at ang nangyayari, okay, next slide. Ngayon, may isang propesya dito, ingatan ninyo
sa Acts 20 verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili. Sino yung natusan dito ni Apostol Pablo? Sabi ng Apostol Pablo, yung mga lingkod ng Panginoon at ang buong kawan. Nasa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na obispo. Upang, ano yung obispo? Overseer. Upang bakahanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Okay, sabi niya, aking talastas, sabi ni Pablo, sa aking pagkaalis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganit na lobo na hindi mga papatawad ng kasakawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga tao magsasalita ng mga bagay na masasama upang mga dala ng mga alagad sa kanilang hulihan. O sabihin ninyong nagsisinungaling ang Bible. Sabi niya, sa gitna din natin, hindi galing po sa labas. Ang sabi, galing sa gitna din ninyo. Ang sabi, magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga tao magsasalita ng mga bagay na masama. Pag nasalita ka ng mga bagay na masama, ano yan? Hindi Espiritu Santo ang nasa iyo. Ibig sabihin yan ay espiritu ng demonyo galing sa bottom left spirit. Pero, ano yan? Tinatawag mo ikaw ay end-time message, pero sumakay na ang espiritu ng demonyo sa iyong bibig para gumawa ka ng mga bagay na ginagawa mo kung ano. Akala natin, nasa kalooban pa tayo ng Diyos. Alam mo, yan ang isang bagay na nakakatakot. Na hindi mo namamalaya. Akala mo, kilos pa ng Espiritu Santo yung ginagawa mo, pero hindi mo alam. You are under another anointing. Yung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Tingin niyo ba, nagkataon lang itong mensaheng ito? Hindi po yung nagkataon. Babala lang po sa atin yan. Okay? Na, ano sabi niya? Na magsasalita daw ng mga masasamang bagay upang magdala ng mga alagad sa kanyang hulihan. So, pag nasalita siya, kasi ang layunin niya, kasi diba sabi ng Panginoon, ano sabi ng Bible? Ang kaaway natin parang leon na umuungal, na naghahanap ng masisila. Kasi ang plano talaga, totoo lang talaga mga kapatid, kung pag-aaralan natin ang mensahe, ang impyerno ay ginawa ng Diyos para hindi sa mga tao yan. Ang impyerno ginawa ng Diyos para sa demonyo at sa mga Satanas. Pero ang sabi ng Bible, ang si Satanas ay parang leon, 24/7, umiikot, naghahanap ng masisila. Ano yun? Ng madadaya, magagamit. Diba? Magagamit. Okay, sabi niya, at upang daw magdala ng mga alagad sa kanyang hulihan. Ngayon, sabi mo, langit na punta mo, nagamit ka pa, anong nangyari? Papunta ka impyerno, nagdala ka rin ng papuntang impyerno. Kaya nga, tinawag yan yung Espiritu mapanghikayat. Ngayon, kung wala kayong mata ng Espiritu Santo, hindi nyo makikita, kumikilos na palang kaaway, hindi nyo makikita. Kaya, di ba, ito ang isang bagay na dapat makita natin. Dapat hindi tayo lumayo sa mensahe o ano sinasabi ng mensahe. Dapat doon na tayo pumokus. Okay? Yun ang isang bagay doon. Ngayon, sabi dito sa last verse na, sabi na, ngunit, meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang unang pag-ibig. Sa Epeso, iniwan yung pag-ibig. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsikap ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa o kung hindi ay paparin ako sa iyo at alisin ko sa iyo ang mga kandelero sa kanyang kinalalagyan at maliban na magsisika. Kaya sabi rito, ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapuputan ang mga gawa ng Nicolaita. Kinapuputan po naman. Alam nyo, galit na galit ang Espiritu Santo sa Spirit of Nicolaita. Ano yung Nicolaitan Spirit? Yung mga manakop ng karaniwan tao. Sabi rito, what are these Nicolaitans? The words come from two Greek words, Nikao means, which means to conquer, and Laos, which means the lighten. In plain fact, somebody was doing something in that earthly church. Nangyari sa unang iglesia, which was conquering the lighten. Na sinakop nila yung mga tao. If the lighten were being conquered, then it must have been some authority. Nagkaroon sila ng otoridad. Diba? Kaya sa atin ang pagiging isang pastors, teachers, hindi naman authority yan, otoridad na kailangan may power ka na. Kundi yan ay ministry, diba? Hindi yan authority para ikaw ay paglingkuran ng tao, kundi yan ay binigyan ka ng authority ng Diyos para ikaw ay maglingkod, mga kapatid. Okay. Pero nangyari sa Nicolaitan Spirit, sila ay gusto nila sila yung paglingkuran. Sabi niya, what was it that God hated that was happening in that church? What was going to then and is now going on today? Nangyayari noon, nangyayari ngayon. Sabi niya, it's exactly what the word in Nicolaitans mean. The people were being subjected somehow in a way that was absolutely contrary to the word of God. Yan. Siyempre, yung gusto nila na sumunod sa kanila yung tao,
kahit wala naman sinasabi ang mensahe, labas sa salita ng Diyos, kasi yun daw pala ay Nicolaitan spirit din, yun din ay enticing spirit. Pero sabi niya, kapag ang tao, dinadala mo, hindi na sa salita ng Diyos, Nicolaitan spirit yun. Nicolaitan. Diba? Kaya nga, kompleto ng mensahe. Alam ko, ano ba ito sinilis ito ng ating mga kapatid, diba? Yung mula Ephesian Church, alam mo, tumigil sila, parang hindi pa nakapasok sa Pergamo o sa Thyatira, stop na yung ating topic dito. Pero himay-himay natin itong mga message na yan na about sa Nicolaitan spirit. Okay? So, enticing spirit ay mga espiritong mapangikaya, no? Akala natin tama, pero kapag labas ng salita ng Diyos, nakikita natin, yun pala ay another spirit, no? Matatawag yan ang mensahe na enticing spirit. Basta labas na sa salita ng ating Panginoon. At yun isang bagay yung mga kapatid. Kaya kailangan mabantayan natin din itong klaseng spirito. So, pinakita na sa atin ang mensahe para tayo po ay magbantay din sa ating mga sarili. Kung ang Diyos po pa rin ba nasa sa atin, o hindi na kumikilos ng Espiritu Santo sa atin. So, yan po mga kapatid. So, alam natin sa uling panahon, talagang yan na talagang kilos ng kaaway. Okay? So, yan. Sana, alam nyo, binasa ko to. Habang inihimay ko, nagulat ako sa laman ng message kasi hindi ko, nung dinalive ko to dati, iba yung naging way ko noon pag may message ko. Kung mauukay nyo yung dati kong message dito about sa enticing spirit, kasi dinrive ko to, iba yung point, iba yung view na dinadrive ko. Pero ngayon, naging iba din siya. Kasi nalukay na ng Panginoon yung parang kaloob-looban ng message na ito. Okay, doon, yun, hallelujah. So, yun lang po siguro mga kapatid, yung ating topic. About dyan sa bagay na yan. At yun lang, no? Lagi lang tayong focus na tayo sa message, sa mensahe ng ating panahon, para makatiyak tayo tayo nga ay nasa kalooban ng ating Panginoon. Okay? Ano po magandang awitin natin bago ko balik sa ating MC? Okay, so maganda rin yung topic kanina, Bible study, kaya gaganapos na lang talaga si Brother Jeff sa oras, no, na kailangan talaga sa isang binhi na mamatay, tapos may libing, mamatay sa dating pagkatao, may libing, no? Kasi ang matagal dyan yung pagkalibing, yung process ng paglilibing. Kasi pagka yung namatay, mabilis lang yan. Pero ang matagal dyan yung pagkalibing, kasi dyan yung process na binubulok talaga niya yung kanyang pagkatao. So bago tumubo yung isang binhi, kailangan patay na talaga. Hanggat hindi patay yun, hindi nabubulok. Kaya sabi ng Bible, maliban sa isang binhi, mahulog sa lupa at hindi mamatay. Sabihin, maliban at hindi mabulok, hindi siya mabubuhay, mga kapatid. So, ganoon din sa isang tao kapag hindi mabuborn again, kapag hindi nabulok yung dating pagkatao. Sabihin, kailangan talaga mula sa kaligpitang bahagi ng pagkatao, kailangan mabulok. Hindi talaga lalabas yung isang bagong espiritu ni Kristo kung hindi po yung mangyayari, mga kapatid. So, medyo malalim din talaga yung topic yun, no? Ang bagay na yung mga kapatid. Kaya, salamat sa ating Panginoon sa umaga dito.